Pasan ng maraming Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa Southeast Asia, isang Pilipinas sa may pinakamataas na inflation. Narito ang agenda report ni Ches Sulit. Apektado lahat, ma'am. Dati, puro full tank ang ginagawa namin. Ngayon, patingi-tingi na lang kami ng gasolina eh. Kasi nagtitipid din. Dati, kung pang 1 month yung ginogrocery namin, ngayon, pang 1 week, pang 2 weeks na lang. Siyempre, kailangan din namin mag-budget. Masakit na sa bulsa para sa mga consumer gaya ni Ibrahim ang pagsipa ng presyo ng mga bilihin. Noong Abril, sumirit ang inflation rate ng Pilipinas sa 7.2%. Pangalawa ito sa pinakamataas na antas sa mga bansa sa ASEAN, kasunod ng Lao People's Democratic Republic. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, isa sa mga dahilan ng mataas na presyo ang malaking dependence ng Pilipinas sa imported oil. Kapag tumataas ang halaga ng fuel, sumasabay ang gasto sa transportasyon, utility bills gaya ng kuryente at kalaunan pati presyo ng pagkain. Pero kahit may mga rollback sa presyo ng produktong petrolyo nitong mga nakaraang linggo, inaasahan pa rin na tataas ang inflation para sa May 2026. Una na rin sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na posibleng pumalo ito sa 7.1 to 7.9%. Sa Friday, ilalabas ng PSA ang opisyal na datos kaugnay ng inflation. Sa ngayon, pinag-aaralan na raw ng Department of Finance ang pagtapya sa buwis at pass-through costs sa electricity bills. In terms of the amount kung magkano, that's part of what we're studying. Nilolower mo yung VAT or may sinascrap ka na certain Habang dama ng mga Pilipino ang pagsirit ng presyo ng mga bilihin, binabantayan din ng economic managers ang political climate sa bansa. Sa Huwebes nakatakdang i-present ng Development Budget Coordination Committee kay PBBM ang proposed national budget for 2027. Umaasa ang mga opisyal na hindi maantala ang budget process sa Kongreso sa gitna ng mga tensyon sa politika. Kami, we'll do our part, we will do our work. Tatapusin namin yung budget all the way to the approval of the president. May president's may message sa budget, and it will be submitted to Congress. Tapos again, iba naman na yung proseso sa Congress. Nanawagan din si former Senator Joey Lina sa mga mambabatas na ayusin na ang gulo at gawin na lang ang kanilang trabaho. As it is right now, we are not witnessing an ideal Senate, and the sooner this impasse or problem is resolved, the better for our country. Giit ni Lina, kailangan na ng agarang solusyon sa mga problemang pang-ekonomiya tulad ng kahirapan, kawalan ng trabaho at ang paparating na Super El Nino. Para sa agenda, Ches Sulit, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.